Mga kakultura, nandito po tayo ngayon sa University of the Philippines, Diliman upang isagawa ang malawakang programa ng National Commission for Culture and the Arts, Philippine Cultural Education Program, ang aming programang Dunong Katutubo. Itatampok po namin sa gawain ito ang pambansang seminar sa wika. Ang seminar po ito ay dinaluhan ng ating mga delegado mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at represented ang 17 regions ng buong bansa. Kaya po, pakinig po tayo sa segment ng mga usapin sa wikang Pilipino. Bagamalam, as we say it in Ilocano, nais kong ibahagi sa inyo ang mga natutunan ko tungkol sa advocacy. Ang hirap sabihin sa Tagalog. Ano? Hango sa aking karanasan at sa aking pananaliksik sa isang pamayanan sa Cordillera. Okay, so ito po ang kanyang titulo sa Pilipino. However, gusto ko sanang hindi ko practice na humingi ng paumanhin or mag-apologize sa start ng aking talk, pero gagawin ko ngayon dahil po ang aking slide presentation ay isinulat ko sa English. Dito lang sa title ang Filipino. Subalit aking ipapaliwanag to sa wikang Filipino dahil hindi pa ako sanay magsulat. Nakakasalita lang ako ng Filipino pero ako ay basic pa lang ang aking literacy sa Filipino. Sinikap kong magsulat sa Ilocano at sana ay in the future ay makakasulot din ako sa ibang mga wika. Okay, next slide please. Makasaysayan, ang linggo na ito dahil inanunsyo ng DepEd na mayroong bagong matatag na curriculum. Dumalo po kami kasama aking mga kaguruan sa College of Education sa Sofitel Hotel kahapon. So ako po yung nasa dulo. Ito ang mga katangian ng mga bagong curriculum. Very central ang wika sa ating curriculum. Kung napansin nyo, yung dating mother tongue, ginawa siyang language at literacy. Yung isang subject ay reading and literacy. Dahil siguro ang ating USEC, ang Undersecretary ng DepEd, ay isang linguist. So ang ating curriculum ay decongested. Can you imagine 70% ang tinanggal sa mga learning competencies? By the way, mapapanood nyo sa YouTube yung mga nangyari kahapon. So dahil maikli na lang ang kanyang nabawasan ng learning competencies, talagang masasanay ng mga guro ang kanyang estudyante na maging malalim ang kanilang pagkaintindi sa kanilang mga asignatura at talagang ma-develop yung tinatawag na critical thinking. Okay, hindi yung nagmamadali kang matapos kaagad yung mga competencies. So ito ay ipapilot itong September at ang kanyang full implementation ay yung first phase, kasi may mga phases, 2024 hanggang matapos ang termino ni DepEd Secretary Sara. So malaki ang kanyang focus sa values education, socio-emotional learning, 21st century skills. Kagaya ng sabi ko, malakas ang component ng elemento ng wika. Yung subject dyan na language, kasama po ako sa team na gumagawa nito, ay pinapalakas niya yung oral language ng mga bata. At gamit yung, yung language sa lokal na komunidad? Ano yung local language? Kaya kung kunyari kagaya kanina sa Abra, kung itneg, yung salita doon, yun ang gagamitin sa mga bata para maging matatas silang magsalita sa wikang itneg. At yung kanilang kaalaman sa pagsasalita, pagko-communicate, paano magtanong, magpaliwanag, magpakilala ng sarili, ay ililipat nila sa Filipino pagdating ng grade 2. At later on sa English naman. So ganun yung framework niya. So kahit na natanggal ang mother tongue na kinalulungkot namin, at least sinikap pa rin ng DepEd, yung mga official ng DepEd, na gawin siyang medium of instruction. Okay, next slide. Okay, so ito po ang kasaysayan ng mga pagbabago sa pulisiya sa wika ng pagtuturo.
At makikita natin dito sa aking kwento na to, ang mga papel ng mga advocates o tagapagtaguyod ng polisiya. Nung inaitatag ang unang republika, nakasaad sa Malolos Constitution na ang edukasyon na itatatag ng bagong republika ay makapilipino. Ang history ay dapat tinuturo ng isang teacher na Pilipino at sinulat ng Pilipinong author ang mga textbook. At nakalagay doon sa Malolos Constitution, pansamantala lamang nagagamitin ang Espanyol. So ibig sabihin, may plano talaga silang gamitin ang ating mga wika. No? Ito rin ang nangyayari sa mga kapitbahay ng mga bansa that time, sa Vietnam, sa Thailand, na nagkakaroon ng anti-colonialism na sentiment. Ano? Sa kasamang palad, hindi ito nagtagal at naitatag ang public school system sa ilalim ng mga Amerikano at istrikto ang English-only policy. Ano? Subalit, may mga kongresista at mga edukador na nagpanukala na gamitin ang ating mga sariling wika. No? Kagaya ni Morales, Gallego, Sinabucobo, at iba pa. No? So sila yung nag-advocate ng paggamit ng Tagalog at iba pang mga wika, mga local languages sa eskwelahan. No? Okay, noong 1925, naganap ang malawakang educational survey na pinamumunuan ni Paul Monroe, mga iba pang scholar galing sa Columbia University, Yale, yung mga big time na mga universidad sa Amerika, at nagbuo sila ng isang 170 na research team. Ano? Ang laki ng kanilang research team. Sinuyod nila ang 30 provinces sa buong Pilipinas at nagsagawa sila ng test, standardized test sa 32,000. Can you imagine kung meron kang research, ang participants mo ay 32,000. Napakalaki, ano? At na mag-aaral, 1,077 na mga guro at nakagawa sila ng 700 pages na report. Itong Paul Monroe report ay nasa internet, pwede niyo siyang hanapin. At ang resulta, nakita nila na ang education problem sa Pilipinas ay dahil sa wika. Ano? Kaya tayo tinawag na nation of fifth graders. Kasi yung graduate ng basic education ng high school that time, ang kanyang kaalaman ay equivalent lamang sa fifth grader. So talagang ang masidhi, grabe ang underperformance sa panahon na yon. At ang number one na reason ay dahil sa English-only policy. So, ayun, nagulat sila, sabi nila, magagaling naman ang mga Pilipino, multilingual sila, pero pagdating sa klase dahil stricto ang paggamit ng English, hindi smooth ang conversation, nahihirapan ang magsalita, mag-recite ang mga estudyante. At nahihirapan din yung guro dahil hindi rin sila sanay sa English. Kulang ang pagsasanay ng mga guro, yan ang pangalawang dahilan. At pangatlo, hindi akma sa konteksto ng Pilipinas ang mga textbook kasi nga puro imported lahat. Ano? Sa kamalasan, hindi pinansin ng Philippine Commission yung report na yon. Actually, parang na-offend pa nga sila. No? Sabi nila, bakit naman yung mga pensyonado magagaling naman sa English? Ano? Okay, siyempre sila yung pinakamatatalino. Ano? So, hindi nila inaksyonan ito. Subalit, noong mga mid-30s, malapit na mag-World War II, may mga school superintendents na nagsagawa ng reforma sa edukasyon sa pamamagitan ng community school movement. Nagsimula si Pedro Guiang sa Ilocos Norte, nagamitan ng Ilocano. Can you imagine, mayroong very strict English-only policy, pero inintroduce niya ang Ilocano sa Norte, at nung siya ay na-assign sa Cebu, ginamit naman ng Bisaya. Okay, later on, natuto si Jose Aguilar sa kanya. Nagkaroon naman ng Iloilo experiment, ginamit ang Hiligay noon. Merong experimental group at merong English control group. Nakita nila na yung nag-aral sa Hiligay noon, nakahabol sila sa mga nag-aral sa English kahit sa asignaturang English. So sa lahat ng subject ay magagaling, matataas ang naging score ng mga nasa Hiligay noon group. Kaya ito ay, ang karanasan ito ay sinulat ni Urata sa UNESCO report, 1953, kaya nagdatingan dito yung mga taga-UNESCO. At dahil sa naging magandang pagtanggap,
sa eksperimento nito ay nagkaroon ng vernacular education policy. Ito ay noong 1956, at ginamit yung mga malalaking wika sa Pilipinas. Okay, natigil ang lahat pagdating ng martial law at ginamit lamang ang English at Filipino. Gayunpaman, nung patapos ng martial law, may mga IEPs, Sa palagay ko kahit hindi pa 80s, ginagamit na ng mga IEPs sa mga community learning center nilang kanilang wika. Pero yung mga documented, yung first language component project na nagsimula sa Ifugao ay naisagawa ito noong mid-80s. Tapos nagkaroon ni Brother Andrew at yung mga iba pang eksperimento. At noong 2009, naipasa ang MTBMLE DepEd Order 74 at noong 2011 ang IP Education Framework. So ito naman, ang policy na to ay, ang naging advocates dito ay mga akademiko, mga NGOs, mga middle-level DepEd managers, yung mga director, hindi yung DepEd secretary kundi nasa baba, pati KWF. At that time, pinamumunuan ito ni Dr. Ricardo Nolasco. Okay, so doon ako nagsimulang sumama sa kilusan na to ng MLE movement. That time, ako ay isang administrator ng Yahoo Group ng mga guro at mga researchers. Nung una nga, graduate ako ng UP, pero hindi ko naisip na pwede pa lang gamitin ang ating mga wika, ang ating L1. Kasi social studies ang aking major noon. So, nakakahiya kung naalala ko yung mga pinagsasabi ko noon. Pero sa pagpapaliwanag ng mga kasama sa Yahoo Group, nakita ko nga na tama, dapat gamitin natin ang ating mga wika. At noong panahon na yon, dahil para tutulan yung ginawa ni GMA na English-only policy, ay nagkaroon ng pagtitipon. Ang aking nadaluhan ay sa Simeo, at doon pinahayag ni Director Yoli Quijano ng DepEd at yung taga-Apo Palamguan School sa Mindanao, ang mga mabubuting bunga ng mga eksperimento gamit ang ating unang wika. So sabi nila ay natututo ang mga learners, natututo silang magbasa, at natututo sila ng pangalawang wika. Gumagaling ang kanilang performance sa iba't ibang mga asignatura, at nagkakaroon ng natutuwa sila, masaya yung klase, nagiging yung confident, yung nagiging malakas ang loob nilang sumagot. And then, sumasama yung mga parents at community dahil alam nila yung wika. At nabawasan ang absenteeism, ang dropping out dahil ginagamit ang wikang nakasanayan ng mga bata. So dahil dito ay nakumbinsi at ang mga ibang taga-DepEd, mga middle-level managers, kaya nagsulat ng DepEd Order 74. At pagkatapos nun, ay naisama siya sa K-12 curriculum. Okay, next. Ayan, tama. Okay, so marami ng mga DepEd orders, CHED memo ang lumabas para maisakatuparan ang adhikain ng NTBMLE. So nagkaroon ng provision para sa curriculum, merong subject na mother tongue, Filipino at English, at dapat may tamang panahon kung kailan ituturo ang Filipino. Mauuna muna ang oral fluency, saka ang pagsusulat at pagbabasa. Or pagbabasa at pagsusulat. Meron ding provision para sa pondo, paano magkaroon ng quality assurance ang mga materyales, ang language mapping, para alamin kung ano yung mga L1 sa isang lugar, pagsasanay ng mga guro. At nagkaroon ng provision na ang mga gurong aplikante, lalo na sa grade 1 or kindergarten, na nagtuturo sa mga IP na komunidad, dapat alam niya yung mga mother tongue ng lugar na yon. So nagkaroon ng incentive para gamitin ang mother tongue. Isinama rin ang MTBMLE sa PPST or Philippine Professional Standard for Teachers na siyang basihan ng promotion. At bukod sa DepEd at saka sa CHED, meron ding initiative siyempre ang PWF at NCAA.
At sa palagay ko, meron pang ibang government officers na naapektuhan ng batas ng pulisiyang ito. Ano? For example, sa La Union, yung LGU, nagkaroon sila ng Ilocos Code para yung mga label ng mga produkto doon, merong Ilocano. Kaya kung papasok yung mga bata sa Jollibee, noong kasi bawal mag-Ilocano yung mga taga-Jollibee. Ngayon, nag-Ilocano sila, yung mga signages, merong Ilocano. So may mga ganong pagbabago sa mga LGU, sa La Union, sa Zamboanga, sa Pangasinan. Okay, so ayon sa DepEd, dahil sa mga yung kanilang pagde-develop ng form minima na binanggit kanina, nadagdagan ang mga ginagamit na wika sa mga eskwelahan. Nung una ay 19 lamang na mga wika. By the way, nung inalam ko, bakit 19? Sabi ko, bakit wala dyan Cordilleran language? Kunyari, kankana ay number 13 yun. Sabi na, depende kasi sa nagsulong. So, depende sa nag-advocate. So, for that time, ang Vice President, si President Binay, sabi niya, isama ang Ibanag. Okay? So, that time kasi, tinatanong ng DepEd, sino sa inyong handang palaguin ang kanilang wika, na mag-prepare ng materials? At yung mga DepEd leaders at yung mga community people ang nagsabi, gamitin itong wika namin. Kaya naisama sila sa 19. Pero dahil sa initiative ng IPSEO, IP Education Office, nadadagdagan ito. Kaya meron daw 100 more, so mga 120, pati yung Filipino Sign Language. So meron na silang form minima, meron silang orthography, spelling, grammar guide, dictionary or word list, at mga babasahin. At mga gurong magtuturo. Kaya natutuwa ako sa kwento ng ating gurong galing sa Batanes. Batanes ba? Hindi. Galing Abra, Nakasama sila sa gumawa ng mga materyales. Okay? 12 years later, anong nangyari? So napakasaya. Ang daming nangyaring mga, yung pagsasagawa ng mga iba't ibang proyekto, mga policy, materials development, pagsasanay sa guro. Anong nangyari 12 years after? Kaya kung merong advocates or manananggol ng mother tongue, ay meron ding mga manananggal. Okay. Ayan, ng mga wika sa ating eskwelahan. So narinig natin yung mga pahayag ni BBM sa kanyang inauguration na ibalik sa Ingles and Filipino. Si Congressman Mark Go sa Baguio City, si Congressman Roman Romulo sa Pasig, at si Senador Win Gatchalian, na galing sa Valenzuela, na katunggali ni Magtanggol Gunigundo na nag-introduce ng MTB-MLE. Sinasabi niya na wag nang gamitin yung mother tongue. Okay, so nakita ko noon, at hindi lang sila, alam naman natin na maraming kaguruan din ang nagsasabi. Ang hirap, maraming magulang nagsasabi, ay mawawalang English ng mga bata. Huwag kalimutan na yung mother tongue na yan. Napakahirap talaga. So nakita ko na hindi lang pala sapat na gumawa ka ng materials, magsanay ka ng guro. Kailangan malaman mo rin kung gaano kalawak at kalalim ang social structure ng pagkikiling sa English, yung colonial na kaisipan. Kaya kailangan ng decolonization. Talagang sadyang umugat ang hegemony ng English. Pati na rin ang neoliberal o commercial na pagtingin sa edukasyon. Kagaya ng isang araw, kausap ko yung isang pinuno ng EDCOM 2. Okay. Nagulat na lang ako kasi sa kanya, depende kung ano bang demand ng mga tao. Sabi ko, kung wala palang demand, hindi na nila isasama sa policy. Parang negosyo. Sabi nila, saan ba magiging employable yung mga learners? So employability. Sabi ko, wala tayong aasahan sa EDCOM 2. Kaya kailangan tayo ay kumilos. Kundi wala tayong maasahang tunay na pagbabago. So parang ang gusto lang ng ating mga mambabatas, ang ating leader, ay makapagpag-graduate ng mga kabataan na magiging yung mababang level lang ang kanilang trabaho, na hindi sila magkaroon ng pagkakataon na magamit ang kanilang kaalaman sa ibang
na maging mamuno, magsimula ng mga negosyo. Okay, so bakit mahalaga ang MTBMLE? Ayan. Okay, nakita natin dito na marami ang mga iba't bahagi upang magkaroon ng matatag na MTBMLE program. At isa dito ay ang advocacy or yung pagkakaroon ng awareness raising at mobilization. Kailangan din ng advocacy upang magkaroon ng supportive partnership para magkaroon ng mga acceptable orthography at materials. Ano ba ang term na advocacy and social mobilization or advokasya at sama-samang pagkilos? Okay. Ang ibig sabihin ng advocacy ay ang pagsisikap na himukin ang mga tao. Parang panliligaw. Ayan. Kaya yung magagaling manligaw, bagay kayo dito. Lalo na sa mga mambabatas upang makalikha ng pagbabago para sa MTBMLE or para sa ating mga wika. Ano naman ang social mobilization? Hindi naman pwede na mag-isa ka lang. Kailangan na may kasama ka sa pagsusulong ng ating advocacy. Ang social mobilization ay malawakang kilusan o pagkilos ng mga mag-aaral, mambabatas, mga guro, education leaders, magulang, manunulat, media at iba pa. Nung naitatag yung DepEd Order 74, bago nangyari yun, umiikot kami sa bansa para magkaroon ng mga lecture forum. Napansin ko, nagulat ako na marami pala sa mga advocates ng local language ay mga local writers. Marami palang writers sa Bicol. Marami palang writers sa Iloilo. So sila talaga yung may masidhing yung kagustuhan na magkaroon ng batas na to. Okay, so kailangan natin ng dalawang ito, ang advocacy and social mobilization. Ano ba yung advocate? Itong ay isang manananggol, okay? At hindi manananggal. Siya ay isang tao, tinignan ko yung kanyang etymology, saan ba nag-ugat itong salitang ito? Makikita to sa ating diksyonaryo, sa mga ginagamit sa korte. Ginagamit din ito sa Biblia, yung word na paraclete. So, siya yung taong nagsusumamo para sa ibang tao. So, nagsusumamo. So, hindi lang naliligaw, nagsusumamo para sa ibang tao, programa o adhikain. At kalimitan yung tao na to ay sila yung mga marginalized. Ang advocate ay isang taong kumakatawan sa mga interes ng ibang tao, nakikiisa siya. Ito ay ginagampanan ng isang abogado. Kasi galing nga yung salitang ito sa korte. Okay, sa Bible naman, ang ibig sabihin ng advocate ay tagapamagitan, taga-aliw o comforter. Kaya kung nawawalan ka na ng gana, ng lakas, ayaw mo nang ipagpatuloy ang pagsulong sa ating mga wika, yung advocate ang siya magpapalakas. Siya ay isang katuwang. Okay, so tinignan ko yung mga thoughts on advocacy sa aming Yahoo group noon. Okay, nung nagsisimula kami ng aming advocacy, ito yung isang sinabi ng isang teacher-educator na pagkalaon ay naging official siya ng DepEd. Sabi niya, ang issue ay hindi politika sa wika, kung sino ang mas magandang wika, kundi ano ang wika na mas makakatulong sa bata upang sila ay matuto. Sabi niya, napakarami, overwhelming na ang mga pananaliksik na nagsusuporta sa paggamit ng L1. Kailangan gusto ko pa rin makakita, meron kayang pananaliksik na pwedeng ipakita ng mga senator natin na mas bisang L2. Okay, kung tinatanggal nilang L1, ano ang kanilang alternative? Meron ba silang may ipakitang pag-aaral na mas mabisang paggamit ng Ingles para mas matuto ang bata? Okay, next, ito rin yung isang sinabi ng isang posisyon ng kasama namin sa Yahoo Group. Nakakatuwa yung Yahoo Group namin. May mga pro-Tagalog, may mga pro-Ilocano, pro-Cebuano. Ako kasi dahil guro ako, hindi ko alam, inosente ako sa mga language politics nung una. So, dito ko natutunan yon. Sabi ng isang language advocate ng Cebuano, noong 1970s, sumusulat na siya sa mga newspaper at sinusulong niya ang wikang Cebuano. Sabi niya, ang nangyayari daw ngayon ay
dapat dapat nating pagpasalamatan kasi member din siya ng ibang Yahoo group. At nung nalaman nila na siya ay sumali sa MLE, na siya ay tumulong sa pagsusulat, kahit matanda na siya, mga 70s, nagsusulat siya ng mga materials, ay nagalit sila sa kanya, nag-walk out sila sa Yahoo group. Kaya sabi niya, ang tawag niya sa kanila ay, kayo kasi para kayong NATO. Okay, no action, talk only. You keep on yakking and in fact criticizing affirmative action we have taken. And ito yung sabi niya, maganda yung pagkasabi niya sa English, when one is as poor as a beggar, such in the case of our languages that have been starving to death for having been deprived, every little ounce of aid, such as a nickel or dime, is something for him to thank for. DepEd Order 74, for all its perfection is here, and we have to take advantage of the opportunity it provides us. If we let it pass by, we may not get another chance. Totoo nga, after 15 years. So nakita natin dito na dahil sa kanyang advocacy, willing siyang makinig, willing siyang makiisa sa mga ibang taong nagsusulong nito. Maraming batas sa ating bansa at sa ibang bayan na naitatag dahil sa advocacy. Ang isang example dito ay yung ating IPRA, Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Kung titingnan mo yung history ng IPRA, nakita mo dito kung gaano nagsama-sama yung mga IP communities. Okay, may nakilala akong elder sa Tanay na siya ay isang dumagat. Kinikwento niya na sumasakay siya ng aeroplano noon para magkaroon ng diskusyon para sa IPRA. So naging kilala sa buong mundo ang ating advocacy para sa IP rights. At ito yung naging basihan kung bakit nagkaroon ng United Nations Declarations of the Rights of Indigenous People ng 2007. Naging example yung ating IPRA. At ang mga ito ay, dahil sa mga advocacy ng mga IP groups at mga iba na nakikiisa sa kanila. Ang susunod naman ay yung Filipino Sign Language. Kasama ko ngayon sa mga discussion groups si Dr. Lisa Martinez. Siya at yung mga kasama niyang mga guro, mga deaf, kasama doon si Sir Pibs Ablanza ng KWF na isang deaf, ay sila yung nagsulong. Kinausap nila, pinuntahan nila yung mga kongresista. Kaya nagkaroon ng Filipino Sign Language. Tanong ko nga, paano niyo plinano kung sino ilalapitan niyo? Sabi niyo, wala. Basta po lumapit lang kami kung sino yung una namin nakita. So ganun, ang importante ay yung kanilang lakas loob at willingness na magtrabaho. Okay? Ang advocacy para sa multilingual education ay epektibo kung ang ating mensahe ay swak na swak. Asintado niya yung mga values, yung mga paniniwala ng bawat stakeholder. Kaya nung sinulat yung DepEd Order 74, talaga doon, alam kasi namin na very strong pa rin yung English. Kaya ang isang nilagay doon na pag nagsimula ka sa mother tongue, mas madali kang matuto ng ibang wika kagaya ng English. At pinapatunayan naman to ng mga pag-aaral. Okay? Alam din namin na importante sa mga policy makers ang dropout. Kaya nakalagay doon na it addresses dropout. So, kailangan alam mo, alam mo kung ano yung sentiment, ano yung sentimiento, ano yung values ng mga stakeholder. Okay, sabi namin na maganda ito sa mga bata. So dapat mahusay ang iyong estratehiya at plano. Ginagamit mo ang mga iba't ibang mga tools or kasanayan sa advocacy. Kaya mong gawing simple at malinaw ang mga technical or abstract na konsepto. Ang hirap kasi intindihin yung NTB-MLE kasi parang counterintuitive. Dagdagan mo yung oras sa mother tongue para matuto ng English. Diba dapat baliktad? Okay, dagdagan mo yung English para matuto siya. So kailangan talaga maipaliwanag mo ito ng tama. Okay, so ito to sa mga skills na matututunan mo habang tumatagal ka sa advocacy na to. So sabi ni Habermas, na isang philosopher, nagkakaroon ng consensus building sa isang community, sa life world, kung ang ating sinusulong na mensahe ay nag-aayon sa tinatawag niyang 4 validity claims. Kung ito ay masasabing tama,
kung ang ating mensahe ay tama at may katwiran, ito ay totoo at base sa ebidensya, may mga pag-aaral na maipapaliwanag, malinaw at madaling maintindihan, mapapagkatiwalaan dahil ito ay galing sa dalisay at malinis na hangarin, ano? Hindi yung meron kang tinatago na na agenda, no? So, kung handa kang makipag-usap sa mga tao at naipapaliwanag mo ang iyong mensahe base sa four validity claims na to, ay mas malakas ang iyong ang magiging malakas ang iyong boses, ano? Ang masaklap, ang gustong marinig ng ibang namumuno ay nakakatulong ba to sa negosyo, no? May kikitain ba tayo diyan? Minsan gusto nila, pakita niyo nga sa amin yung mga pag-aaral. Bakit puro pag-aaral? Paano naman yung ethics, yung moral aspect ng paggamit ng ating wika? Ngayon, gusto kong ibahagi yung case study na ginawa ko or isang ethnography sa lugar, sa mga paggawa ng mga big books ng mga teachers sa Bugyas, Benguet. Ano? Nakalagay sa DepEd Order 74 at ibang mga policy na ang mga eskwelahan ay dapat lumilikha sila ng mga babasahin sa mother tongue. At dapat authentic, batay sa mga totoong nangyayari sa paligid nila. At dapat basahin ito sa pagtuturo ng pagbasa. Subalit ayon sa pag-aaral ng PIDS, 45% lamang ang mga eskwelahan na gumagawa ng big books. Kaya ito yung aking napiling topic para sa aking dissertation. So ano ba yung big book? Sa mga, siguro alam nyo na, kung ano ito, Ito ay pinalaking storybook na likha ng guro. Teacher-made ito. Okay, babasahin ito sa klase para sa mga shared reading exercises, para magturo ng pagbabasa. Kunyari, ang kwento mo ay tungkol sa bahay. So siguro gusto mong ituro yung letter B. Ang big book ay naimbento ito sa mga Asia-Pacific students, schools, para turuan yung mga bata na walang storybook sa bahay. At ito ay, kasi nga practice sa mga Western communities or Western countries, na may mga bedtime stories sila. Nakita nila na yung mga batang iba ay wala silang pambili o hindi available ng mga storybook. Kaya nagkaroon ng shared reading gamit ang big books. Okay? So, isinagawa ko ang aking pananaliksik sa Bugyas, Benguet, noong 2018. Tumira ako doon ng ilang buwan. Ang Bugyas ay madadahanan mo sa Halsema Road papuntang Sagada. Kung nagpunta ka na sa Sagada, ayan, yung madadaanan mo yung Abatan, yung mga lugar na yon ang tinatawag na Bugyas, municipality ng Bugyas. Sa Bugyas, Kankanay ang kanilang pangunahing wika, pero may mga Ibaloy din doon na nakatira, Kalunguya at mga Ilocano. Nagulat ako nung tumira ako doon, talagang wala akong marinig, puro Kankanay, kahit sa bus stop, jeepney stop, sa lahat saan, sa eskwelahan. Nakakarinig lang ako ng Tagalog or English sa internet shop. So, pero everywhere, strongly Kankanay pa rin ang ginagamit. Unfortunately, hindi kasama ang Kankanay sa opisyal na wikang panturo. Subalit, ginawa ng mga guro, ginamit pa rin nila yung Kankanay na wikang panturo. Nung unang pumunta ako noong 2011, kasi tinanong ko ang DepEd Benguet, ano ba dyan ang nagsasagawa na ng MTB-MLE, na nagpa-pilot, sabi na, ay, punta ka sa Bugyas. Kaya ang una kong pinuntahan sa Lingawan Walking Elementary School, 4 pa lang ang big book na kanilang nagawa. So nakita nyo, kartulina lang, napakasimple. Pagbalik ko doon, para sa aking pananaliksik noong 2018, nagulat ako na sila ay nakagawa ng 300 storybook titles. Kankanay. Okay. At yung iba ay na-translate na sa Filipino at English din. So English yung storybook, pero contextualized sa Bugyas ang kwento. So talagang meron sila lang mga ordinaryong guro. Iba sila nag-drawing. Dahil mahirap mag-drawing ng mukha ng tao, ang kwento nila ay tungkol sa mga tungkol sa bundok or tungkol sa araw, kasi madaling i-drawing. So ginagamit nila ito sa pagtuturo ng pagbabasa. Meron din gumawa ng Kankanay primer or
At yung nakakatuwang inimbento nila ay yung anidot, na pagtuturo ng reading. Ano ba? Bakit kaya anidot? Ano? Kaya nga kaya na nagsasalita si Sir from Abra, sinakwento niya yung mga nagawa nilang materials, orthography. At kahit sa LRMDS, kung titignan mo yung mother tongue, thousands talaga, no? Ang pinakamaraming entry ay mother tongue. Talagang nakakagalit. Bakit gusto mong tanggalin ito, no? Napakasaklap. Bakit gusto nilang burahin at baliwalain ang mga ginawang pangkultural at pang-unang wika ng mga guro? Okay, nagagalit sila dahil overwork yung mga guro. Pero yung mga produkto ng kanilang pagsisikap, ba't gusto nilang baliwalain? No? So aking ituloy yung aking kwento. So yung mga big books na ginawa nila ay iba't ibang klase, may para sa math, may para sa values, at meron din tinatawag nilang IPEDIS, yung mga big books tungkol sa indigenous knowledge system and practices. So makikita mo doon yung yung role ng mga elders sa pagtuturo ng mga bata, no? Okay, so kunyari nakikita dito yung larawan ng isang lola na nakikinig ng radyo at nakikipag-usap sa kanyang apo. Bakit kaya radyo? No? Kasi dahil nga sa Bugya, sila yung vegetable bowl of the Philippines. Ano? Sila yung mga vegetable farmers. Pabago-bago yung presyo sa La Trinidad sa trading post. Kaya nakikinig sila. Kaya yung kwento, nung narinig ng lola na tumaas ang presyo ng patatas, inutusan niya yung kanyang apo na tumulong sa kanyang tiyahin sa pag-aanin ng patatas para dalhin ka agad sa La Trinidad. Ano? At sabi niya, huwag kang magpabayad. Ito ay ang halimbawa ng tinatawag nilang ugbo. Parang bayanihan sa atin. So yung mga kanilang cultural practices, yung kanilang mutual work relationship, makikita mo sa mga kwento na to. Pati na rin yung mga pangalan ng bundok, mga lugar, yung mga nangyayari sa kanilang munisipalidad. Okay, ano naman yung anidot? Ano? So makikita sa kindergarten classroom na ito kung paano tinuturo ang pagbabasa gamit ang anidot. Tignan niyo sa taas, letter A. So tinuturo nila magbasa imbis na A, B, C, D, E. Ang unang tinuturo ay A, and then N, and then I, and then D, and then U, and then T. Base ito sa most frequently yung high frequency sound. So, alam ko yung mga taga-DepEd familiar dito, Parang marongko, 'di ba? Sa marongko, hindi naman ABC yan, Ano bang una? MS, ganyan, So sila, in-adopt nila 'yon, Talagang nakita ko yan, mano-mano, kumuha sila ng corpus ng kanilang kankanae, binilang nila, hindi nakita nila, pinakamaraming A and then N. So, naggumagawa sila ng kwento kung ano yung mga unang letters na lumabas. So, may mga ginagawa lang sentences para basahin ng mga bata. So, nakita nyo sa kaliwa, nandun yung big book. Okay, I think tungkol to sa yung kambing. Okay. And then, sa taas, nandun yung mga lessons nila, yung kanilang alphabet chart. Okay, so imagine, naisip nila ito, wala silang funding, sila-sila lang. Nagsimula ito sa isang principal at kanyang tinipon yung mga guro. Kasi nga, sila yung MTBMLE pilot school. At may mga darating na mga visitors para mag-observe, kaya nagturo sila, at the same time, gumawa sila ng big books para gamitin sa demonstration. So ito yung mga narratives ng mga teacher, paano nangyari ito, So, paano sila naging advocates? Hindi sila naging advocate immediately, Nung una ay dahil gusto lang nilang tumulong sa demonstration teacher sa paggawa ng big books. Ang gumawa ng big books ay mga grade 5, grade 6 teacher dahil ang nagtuturo ay yung grade 1. Kaya yan, gumamit yung bawat guro na gustong sumama ay binigyan ng competency at gumawa sila ng big book. Inamin nila ng una ay talagang hate na hate daw nila ang MTBMLE, Kasi bakit tuturo mo pa, alam naman nila ang kankanaay. Ngunit nung tumagal, ay naintindihan nila ito. At napamahal sila. At kung may nung tumitilig graban sa MTBMLE, ay sila ay sumasagot. Hinaharap nila ito. Ang mga tumutilig karamihan ay mga principal. Okay. Kasi hindi sinasama kasi ang principal sa training. Yun naman ang may kasaklap sa DepEd. Ang pangalawa, ang sumunod ay natutunan din nila paano aralin, analisahin ang kanilang
wikang Kankanaey. Habang sila ay gumagawa ng big book, ay natutunan nilang suriin ang kanilang wika, no? Kasi alam nilang gamitin ito as a spoken language sa pagsasalita araw-araw. Subalit nung isulat na nila, ay hindi pala ganun kadali. Kaya kailangan nilang pagdesisyonan, ano bang spelling dapat? Lagyan ba natin ng gitling? So ang ginagawa nila ay pinapart muna nila, no? Yung mga mahirap pagdesisyonan, dun sa kwarto ng principal, nakasulat isa-isa yung mga issue. At pagkatapos nun ay kanilang pag-uusapan. Minsan nag-gather sila, gumagawa sila ng meeting para pag-usapan, paano pa natin sasabihin yung green? Kasi walang word na green sa Kankanaey. Ano? Okay, so ayan, pinagbimeetingan nila. Ano? Kasi pala, sa Kankanaey, merong ibang version sa North at merong ibang version din sa South. Iba rin ang version ng Kankanaey sa Mountain Province. So kailangan sila magkaroon ng consensus. So ito yung ginagawa ng mga guro, no? Nagkakaroon sila ng consensus, nagbi-meeting sila. No? Ang isa rin na natutunan nila dahil naging advocate sila ay natuto silang maging gumawa ng kwento. No? Sinabi ng guro na ito na para lamang, nung una, para lang sa compliance ng paggawa ng kwento at big books. Subalit habang nakikita niya na, ay gumaganda na yung mga kwento ko, yan, napapamahal na rin siya dito. Ano? Yan, kaya daw nung pagkalaon, pag binabalikan nila yung mga unang ginawa nilang kwento, ay talagang tumatawa na lang sila. No? At nakita nila kung anong epekto ng kanilang big book sa pagtuturo. Nakwento ni Ma'am Tess, no, sa Luo Elementary School, ang kanyang karanasan na nagbago raw yung kalidad ng diskurso sa loob ng klase. Noong nasa lumang sistema sila, nung wala pang NTB, kung nagtanong ng teacher tungkol sa isang kwento or leksyon, ituturo ng bata yung sagot sa libro. No? Okay. Pero mula daw nung ginamit na yung L1 ng mga bata o Kankanaey, marami na silang pwedeng isagot. Lumahaba yung kanilang mga sentences at meron pa silang sariling opinion na sinasabi. Ano? At kung minsan, pag story time, kung panahon na ng shared reading, sinabi ni Ma'am Tess na magbabasa na siya ng big book, bigla na raw tatahimik ang mga bata. Agad silang lalapit at uupo sa sahig. Wow! Sisigaw sila sa kanilang panggigigil. Ano? Sabi niya, tinatanong ko sila, ano sa palagay niyo ang susunod na mangyayari? Ano? So ito yung prediction, part ng higher order thinking skill. Magsasabi sila ng kanilang hula. At mamaya, sila ay sasabihin nila, you see, I was right. O ilam, tet ewa. Sinasabi nito sa Kankanaey. At minsan, ayun, yung tutuwa sila na napakalalim ng mga tanong ng mga estudyante. Okay, so ito yung mga hakbang na ginawa ng mga school heads at mga ibang mga guro upang masanay na maging big book writers at mga advocates ang mga guro. No? So nagkaroon ng lakbay-aral, kagaya dito sa isang larawan na to, may isang teacher galing sa Mangkayan, kabilang munisipyo. Dumating siya, no? Isang Sabado yon, nagulat ako, may tao sa kwarto ni Ma'am Tess. Nagpapaturo siya, no? Paano ba gumawa ng kwento? At sabi ni Ma'am Tess, ano bang mayroon diyan sa Mangkayan? Uso yung pag-ano ng ginto, no? Naghuhukay ng ginto sa mga ilog. Ayan, gawa tayo ng kwento tungkol sa math, kung paano mini-measure daw yung ginto, no? So yun, naglalakbay-aral, nagpupunta sila sa ibang eskwelahan para matuto, nagsasagawa sila ng seminar workshop, yung Learning Action Cell, may mga mentor sila, no? Kagaya ng isang teacher, galing siya sa ibang munisipyo, pupunta pa siya sa kabila munisipyo para magpa-edit, no? Kasi nandun yung mga mentors niya. And then the most, yung pinaka-epektibong paraan para matuto kang maging advocate ay learning by doing. Kagaya na nakwento ko, dahil nagsusulat sila ng kwento, gumagawa sila ng big book, nagdo-drawing sila, nagre-layout sila sa computer, ay natututunan nilang intindihin. Naintindihan nila kung ano ba yung MTBMLE. Nakakatuwa nga kasi yung mga Xerox shop sa Bugyas, nagkaroon na sila ng mga malalaking Xerox machine, yung colored para sa mga big books ng mga teachers na to.
So nagbigay din siya ng negosyo. No? So sabi nga ni Confucius, mas malalim ang pagkatuto kung hindi lang tayo nakikinig, kundi dapat nating isinasagawa ang ating natutunan. Ano pa yung iba nilang ginagawa? No? So para lumawak at lumalim ang kanilang advokasya para sa MTBMLE, sa mga magulang, ayun, nagpapadala daw sila ng mga sulat. Gamit ang kankanae, nagpapa-meeting, like gaya nito, meeting sa PTCA, sinasagot nila yung sinasabi ng teacher, at kumukuha sila ng suporta galing kay Mayor para magsuporta sa paggawa ng big books. At nakaisip yung division na bigyan ng 20 merit points ang mga guro na nakagawa ng 10 big books. Kaya nung later on, sasabihin nila, ay naku, na-promote na po kami lahat ng mga big book writers. At ganoon din, pag nanalo sila ng competition, meron silang competition, pati yung mga teacher 1, teacher 2, nagkakaroon din sila ng merit points. May mga iba rin na leave credits, at ano na ginagawa ng division para magkaroon ng insentibo. And then, nakakaroon sila ng time para alalahanin kung ano yung karanasan nila noon. Hinento ng isang guro, naalala daw niya nung bata sila, hindi siya nagsasalita. Nagiging tahimik lang siya dahil English ang ginagamit. Akala niya mahina siyang teacher. Naalala din niya yung bata na umiiyak dahil hindi niya ma-pronounce yung salitang turtle at iyak siya ng iyak. So sabi niya, ayaw ko na mangyari yung sa estudyante ko. So lagi nilang binabalikan kung ano yung, paano nakatulong yung kanilang training, pagka-unawa sa wika para sa kanilang personal transformation. Parang ako rin, naalala ko tuloy yung mga karanasan ko, kasi nga galing ako sa Benguet, lumipat ako sa Manila. At naalala ko yung guro ko, na pinagtatawanan dahil matigas daw yung dila ko. And ang laki ng epekto nito sa akin. Kasi nandun naman ako, hindi namang issue to. Kaya napansin ko yung mga gurong nag-a-attend ng mga MLE training, naalala nila yung mga karanasan nila ng bullying, na ang baba ng tingin nila sa nila, mahina sila sa English, or hindi sila kasing galing mag-English na mga ibang kaklase nila. So, ang mga pagkakataon na to ay magbibigay ng parang tinatawag na redemption or awakening. Okay, so ang karanasan ng mga guro sa Benguet bilang bookmakers at advocates ay nagdulot ng tunay na pagkatuto or yung learning na tinatawag ni Freire na conscientization or pagmumulat. Okay, so sa paningin ni Freire, ang isang tao ay natututo, nagkakaroon ng totoong edukasyon pag natitignan niya, napapagtanto niya kung ano ba yung mga myth, ano yung kasinungalingan, maling paningin na kanyang pinapaniwalaan. Okay, so ano ba yung mga myth na yon? Una, ang tingin ng mga tao noon na yung L1 ay problema, isang obstacle. Pero through MTBMLE training at bookmaking, na-realize nila na yung L1 pala ay resource. Pwedeng gamitin, pwede siyang maging tulay. Pangalawa, iniisip din nila, kagaya ng karamihan ng Pilipino, kapag magaling ka sa English, ikaw ay matalino. Kaya kung mahina ka sa English, ikaw ay mahina. Sa pamamagitan ng kanilang karanasan, na kanilang napagtanto na ang katalinuhan pala ay yung higher order thinking skills. Marunong kang mag-isip, magtanong, magbigay ng opinion. Pangatlo, akala nila na talagang mahirap, napaka-unpleasant na experience ang pagtuturo ng reading kasi nga maraming repetition, drills. And then, dahil sa mga big books na ginawa nila, pwede pala maging interactive, pwedeng maging masaya, nagiging masaya yung classroom. Actually, nung nandun ako, tinanong ko yung mga grade 4 na bata, ano mga favorite niyong storybook? Alam pa nila yung title, At tuwing recess, babalikan nila sa grade 1 class nila yung mga big books na binabasa nila noon. Number 4, only commercial publishers and professional writers can create reading materials. Akala nila, anong alam namin, guro lang kami, Subalit, kapag may training, simpleng training lang pala, mag-practice, alam nilang gamitin yung PowerPoint ang ginagamit nila, pwede na silang gumawa ng L1 reading materials. Panglima, akala nila na yun lang 19 official languages ang pwedeng gamitin.
Subalit, ang mga guro, ginamit nila ang kanilang agency or kakayanan, ang kanilang kalayaan bilang professional at nakagawa sila ng resources at nagamit nila yung kankanay sa kanilang pagtuturo. No? Kaya ito yung mga larawan ng mga guro na gumawa ng big books, 20 sila lahat-lahat. Hindi kasama dyan yung mga kabataan ng mga illustrators nila. Okay, so yung advocacy ng MLE sa Benguet ay nagpapatuloy. Lumabas ito sa newsletter ng Benguet. Sinulat to ni Sir Norbert Lartic, isa siyang Filipino teacher. Siya yung focal person. At siya nanindigan tungkol sa MTB-MLE. Controversial ito kasi sa Senate hearing, yung CAR nila, yung regional director ng CAR, ay sinabi niya na ayaw ng mga tao sa MTB-MLE sa Cordillera. Kaya okay lang na suspindihin, nagkakaisa raw sila. No? Pero dito sa post ni Sir Norbert, sinasabi niya na importante ito, huwag nating tanggalin. Sabi nga niya sa huli na bilang vegetable growers know that applying fertilizers and insecticide is the solution when a plant is experiencing slow growth and being attacked by pests. Uprooting it is never a logical solution, especially when much time, money, energy have been invested. Education leaders should find solution to the MTB-MLE implementation problems and not push for its abolishment. The abolishment of mother tongue as a subject and as medium of instruction, especially when it is personally and politically motivated, will never be acceptable. So, controversial talaga yan. At nakita ko yung mga teacher na in-interview ko sa Bugyas, sumasagot sila, dun sa post niya. Okay, gusto rin naman, konting sa natitirang panahon, gusto kong i-share din kung ano yung mga natutunan kong leksyon sa aking personal na advocacy. So, ang una kong ginawang advocacy work, kasama ko yung mga taga-NEDA at sa DepEd, ay yung gumawa ng signature campaign. At nagulat ako 2008, ang dami nang pumirma kaagad na gusto nila ng mother tongue. Nagsulat din ako ng mga articles, dumalo sa mga congressional Senate hearing, nagsalita sa mga konferensya, na-interview. Mayroon nga nag-text sa akin, gusto akong interviewin ulit mamaya. At mayroon akong blog site. Ayan, So mga to, natutunan ko to dahil sa pangangailangan na i-promote ang MTB-MLE. At ito yung aking mga personal lesson. Una ay keep on convincing yourself. Okay? Yung sarili mo ang una mong laging kinukumbinsi. Lagi kang maging curious at mapanuri. Pag-aralan mabuti ang iba't ibang teknolohiya. Ako ay senior citizen na ako, pero kailangan kong pag-aralan yung mga paggawa ng blog, etc. Para iparating ang iyong mensahe. Pag-isipan ang iyong mensahe, matutong makilahok sa iba. Kasi iba't iba ang nag-a-advocate sa MTB-MLE. May mga pro-Tagalog, pro-Ilocano, pro-children, pro-education reform. Dapat matuto kang makisama sa kanila kahit na hindi 100% na sumasang-ayon ka sa kanilang sinasabi. Makinig, matuto sa kanila, dapat sila ang mas bida kaysa sa iyo at para tulungan silang lumakas ang kanilang boses. Ipakita mo na doable ang MTB-MLE. Ang isang nagawa ko sa aking pagtuturo, sinama ko siyempre sa aking syllabus, ang MTB-MLE, at meron kaming service learning. Dinadala ko yung mga estudyante ko sa Biskaya para gumawa ng big book sa Iwak. Sa mga sa Aita communities, Aita Mag-Indi, Aita Mag-Ansi, at iba pang lugar sa Bicol. So, dinadala ko sila doon at gumagawa kami ng storybook kasama yung mga pamayanan, yung mga tao doon. So, maganda yung mga big books na nagagawa namin. Pwede pala. Magtiwala, magkaroon ng pananampalataya. Kasi maraming luha. Kung ikaw ay isang advocate ng wika at MTB-MLE, maraming luha ang iyong ang mararanasan mo. Ipagpatuloy mo ito, kahit na dahil alam natin na na hindi ito na tinutuloy lang natin ang ginawa ng ibang mga ating mga bayani at mga guro kagaya sa Nagiyang, Aguilar at Orata. Finally, ang isang natuto ko sa isang panayam ni Cathy Yang sa isang international investment banker. Sinabi niya,
na ang debate raw tungkol sa wika, English ba ito or sariling wika, ay nakakatawa. Kasi matagal na raw itong naresolba sa ibang bansa. So tinutukoy niya ang Vietnam, Thailand, Malaysia, at iba nating kapitbahay. Ano? Nung unang panahon pa, 50 years ago, naresolba na yan. Ba't pa niya pinag-uusapan? Sabi niya, ang mahalaga ay ang comprehension, ano? Hindi yung kakayanan sa English. Sabi, ano ba ang kailangan ng mga nagpapatakbo sa assembly line o namumuno sa pagbubuo ng mga produkto? Kailangan ba ng pagsasalita ng English o kakayanan mag-isip? Okay, so parang narinig ko yun, sabi ko, ay oo nga pala, ang issue ay hindi na lang language issue sa wika, kundi issue sa kalidad na edukasyon. At pinapakita rin niya, ano ba ang pangarap ko para sa mga kabataan? Para sa mga kabataang Pilipino, ano? Gusto ko lang ba sila maging low level na tagasagot sa telepono? Dahil sa kakayanan nila ng English? O gusto ko silang makaintindi ng science, math, technology, ano? Kasi na-realize ko na dapat tayo, we should aim together, no? We should aim together for something grander for our children. Itong article na to, sinulot ko to sa Inquirer, lumabas sa araw na to, no? Tamang-tama birthday ko ngayon. So parang, sabi ko, ay, birthday gift. Okay. So, sabi ko dito, no, na hinighlight ko dito yung findings ng DepEd. Di ba meron silang yung English proficiency test para sa mga teachers. And it's been found out since 2012 na 2% lang sa mga guro ang magaling sa English. Okay, karamihan ay near proficient or low proficient. At hindi natin ito kinakahiya kasi lahat ng college graduates, sa palagay ko lahat ng college graduates sa Pilipinas ay pare-pareho ang English proficiency. Okay? So sabi rin to kayo na ni Mr. Ko Inyang in interview na let's admit it na ang Pilipino ay magaling sa basic English, pero hindi tayo English-speaking nation. Okay, so okay ito, no? Kung gusto mo magtrabaho sa call center, magtrabaho sa mga hotel, okay lang yung basic English, ano? So bakit kung magtuturo ka ng math, science, para turuan sila ng higher order thinking skills, turuan silang maging creative, maging critical, kulang yung 2%, kulang yung low proficiency, ano? Kaya tuloy, ang nangyayari, ayon sa PISA, natututo lang ng definition, very surface knowledge, ano ang definition ng photosynthesis. Hindi nila nakikita yung malalim. Paano? Ang ginagamit ay wikang Ingles, ano? Kaya parang, sabi ko na it's tragic, na kaya namang ipakita ng mga Pilipinong, batang Pilipino, mga guro na magaling sila sa math, sa agham, sa teknolohiya, kung gagamitin natin ang ating sariling wika. So na-realize ko na ang tunay na issue ay hindi na lang karapatan sa wika, kundi ang kalidad na edukasyon. At ano ba ang ating pangarap para sa ating kabataan. Kaya na habang nakikinig ako sa umaga, narinig ko yung interaction na puro Pilipino. Uy, ganito ang future sa Pilipinas. Papag-usapan na, kunyari, sa subject na geography, sa microbiology, ang kanilang ginagamit na pag-uusap ay wikang Filipino. Or, L1, kung ano man yung L1 nila. Kaya, nung sinunod ko itong article na to, kayo yung naiisip ko, Like, ano kayong sasabihin ko? Kasi nakaka-nervyos magsalita sa mga Filipino teachers, So I thought that, kayo ang mangunguna. Kung magkaroon ng pagkilos na baguhin ang ating edukasyon at gamitin ang ating wika para sa kalidad ng edukasyon, kayong mga Filipino teachers ang mangunguna dito. Kaya sa pangsara, sabi ko dito, sama-sama nating isulong ang matatag, inklusibo, mapagpalayang edukasyon na humuhugot sa yaman ng ating mga wika, kaalaman at adhikain para sa ating mga kabataang Pilipino. Okay, so maraming salamat, Diyos ti Aglina. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga delegado na dumating sa ating seminar sa pambansang seminar ng wika. At nagpapasalamat po ang National Commission for Culture and the Arts sa lahat sa inyo. At sana po ay may natutunan kayo tungkol sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino.